Samantala, muli namang nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa tatlong malalaking pamilyan sa lungsod Quezon. Ito'y upang tiyakin ang matatag na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang ulat mula kay Julius Disamboron. Pangalagaan ng kapakanan ng mga mamimili, ito ang siyang nais ng pamahalaan kung kaya't patuloy ang pagmumonitor ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry sa mga presyo ng mga ibinibentang produkto sa pamilihang merkado. Kabilang na po dito ang mga presyo ng manok at ng baboy dahil habang lumalapit po ang panahon ng Kapaskuhan ay unti-unti din po tumataas ang mga presyo nito. Sa mga isinagawang inspeksyon sa tatlong pamilihan sa lungsod ng Quezon, napag-alaman nila na may kaunting paggalaw sa presyo ng karne ng baboy dahil sa mga umano'y middlemen o mga naghahango na nagdi-deliver sa mga retailers. We have to protect the consumer, the retailers, the producers. Kasi yung in-between, walang lugi yun. Yung biyahero, walang lugi yun. Tumaas, bumaba, kikita yun. Gagawin natin, 170 ang laman, 180 ang liempo. Kwentahin natin kung makano matitira. Kinuwenta namin, matitira sa amin 200. Magbabayad kami ng pwesto, magbabayad kami ng tauhan. Kanino po kayo umahango? Marami mo nang hinahanguan dito eh. Kasi yun ang gusto namin ma-address. Figure mababa eh. Kasi kausap na namin ang industriya. Ang problema natin yung hinahanguan ninyo. Isa si Aling Susan sa mga matagal nang nagtitinda sa Mega Q-Mart. Aniya, kung bababa ang singil ng mga middleman, maibababa din nila ang presyo ng kanilang mga produkto. Kasi kung mababa ang kuha namin sa middleman, maibababa rin namin ang presyo ng bentahan. So sa ngayon, ang kinakailangan nilang unahin talaga yung middleman tapos yung mga piggery para maibaba natin ang presyo. Kasi kung convince kami na may nakikinabang in between, maaari po kami humiling sa Department of Justice Office of Computation na gumawa din ng sariling investigasyon tulad po ng ginawa nila sa Bawang. Sabi ng Price Coordinating Council, walang dahilan ang mga nagtitinda para itaas ang presyo ng bilihin. Babala ng DTI sa mga mahuhuling mananamantala sa mga consumers, may kaparusahang naghihintay dito. Maximum 2 million pesos penalty and 6 years imprisonment. So, profiteering and collusion. Kaya kailangan suportahan yung retailer na yung baboy umabot ng 145 to 135 kung maaari. Ngayon, yung mga nagtataas ng 5 pesos extra, yun yung sa mga talipapa talaga na nahango lang sa kanila. May nasampulan naman ang dalawang ahensya na bigyan ng show cause order. Papakinggan namin ngayon, no? Pero at a certain point, kailangan may desisyon, di ba? Puro lugi o abutin namin yan. Hindi po kayo malulugi. Tapos magpaliwanag na lang po kayo sa kanila para malaman kung bakit i-attach nyo to. Oo. Lugi na kami rito, wala pa yung pagkain namin so wala pa yung may Ayan, sige po, wala po tayong problema doon. Pumili na lang po kayo ng inyong bibilan sa mga suki. Kayo naman ay bibigyan niya ng tamang halaga. Ika nga, wag natin tangkilikin yung mga sobrang taas magbenta dyan. Yun lang ang laban nila dyan. Ilang consumers naman ang pumuri sa ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Samantala, ilalabas din ng Consumers Protection Group ang SRP sa mga Noche Buena items and Christmas lights sa buwan ng Nobyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.